Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Calatagan sa Batangas dahil sa mga naitalang kaso ng African swine fever. Samantala, dumagdag pa ang bayan ng San Juan sa listahan ng mga lugar na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Para sa detalye, makakasama natin live at exclusive si Denise Abante. Denise. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa raw maibigay na inisyal na halaga ng pinsala ang Batangas OP Vet sa nagiging pagkalat ng African swine fever sa lalawigan dahil patuloy pa silang nangangalap ng datos mula sa mga apektadong lugar. Bukod sa bayan ng Lubos sa Batangas na nauna nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naitalang positibong kaso ng ASF, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Calatagan. Kasunod ito ng pagdami ng positibong kaso ng ASF sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng state of calamity, mas magiging mabilis daw ang pagpapaabot ng ayuda mula sa LGU sa mga apektadong hog raisers. Ito po ay i-declare yesterday po. After ng session po ng Sangguniang Bayan. Para po makater po yung mga farmers na affected po talaga. Para makapaglabas ng fund ang Batangas po. Pinag-aaralan naman ng Lian LGU kung isa sa ilalim na ang bayan sa state of calamity habang nagpapatuloy sila sa pagsasagawa ng blood sampling sa mga alagang baboy sa lugar. Para din meron kaming makuhang pantustos doon sa mga kakailanganin sa baba. At kung sakali pong meron pong suporta from province, kasi medyo malaki na rin po ang sakop ng infestation doon sa aming dalawang barangay pala. Sa datos ng Batangas OP Vet, 7 bayan na sa lalawigan ang apektado ng ASF. Pinakahuli rito ang bayan ng San Juan kung saan may isang barangay doon ang nakapagtala ng positibong kaso. Hindi pa tinukoy ng OP Vet ang partikular na barangay. Samantala, bakante na ang ilang mga kural doon na dati puno ng mga alagang baboy. Ang koral na ito sa Barangay Buhay na Sapa, laman noon ang 10 fattener at isang buntis na inahin pero namatay lahat dahil sa sakit. Hindi na nakumpirma kung ASF ang ikinamatay ng mga baboy. Ayon sa may-ari ng baboyan, unang nagkasakit ang inahin nito lamang Hulyo at matapos ng 2 araw, nagkasakit na rin ang iba pang baboy. Ang hog raiser na si Manolito, hindi inaasahang madadamay ang kanyang mga alagang native na baboy na sa paniniwala niya ay mas malakas ang resistensya. Ako'y may alagang baboy na itim. 7 ang anak. Lahat nagkamamatay, nagkasakit, tumamlay at nagtae. Walang natira. Tapos ako'y may alaga din dining puti na siya man naging anak, ay 3 din ang natira. At nagkamamatay din lahat. At ang inahin ay tumamlay din. Ay aming ginamot ay hindi naman gumaling. Hindi na lang sila kumain. Apektado rin maging ang mga tindero ng karne ng baboy sa lugar. Kung dati puno ng panindang karne ng baboy ang tindahang ito ni Rodel, isda na ngayon ang kanyang itinitinda at nagbabaka sakaling dito makabawi ng kita. 3 weeks na ako hindi nakapagtinda ng karne ng baboy ngayon dahil sobrang tumal. Kaya isda na lang muna, sa isda na lang muna. Hindi muna nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang Office of the Provincial Veterinarian hinggil sa kaso ng ASF pero ayon sa kanila, nagsasagawa rin sila ng blood sampling at rapid testing sa mga munisipalidad na hindi pa apektado ng ASF. Sa panayam natin kanina sa Batangas OP Vet, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Batangas PDRRMO at sa iba pang ahensya sa lalawigan kaugnay sa mga posibleng susunod pang aksyon kaugnay dito sa ASF. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.